Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Libed. Shoutout kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halos lahat ng lalaking nakaitim ay namatay o tumakas. Sa harap ni Han Sanchen, tanging ang kapitan ng pangalawang koponan ang nakahiga sa harap ni Han Sanchen. Desperado niyang sinubukang igalaw ang kanyang mga kamay para ilayo ang sarili kay Han Sanchen. Pero sayang naputol na ang mga kamay niya, at kahit anong galaw niya ay hindi siya makagalaw. Paano na? Dumating na ba ang mga reinforcements? Malamig na tumawa si Han Sanchen. Nagulat siya, halatang hindi inaasahan na nahulaan na ni Han Sanchen na ang kanyang intensyon ay ipagpaliban ang pagdating ng mga reinforcement. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay sa ngayon, ilang oras na ang lumipas mula noong buong pangyayari, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin dumarating ang mga reinforcement. Sa katunayan, hindi lamang siya nagulat, si Han Sanchen ay naguguluhan din. Bagamat ginamit niya ang masamang mata ko upang gumawa ng plano na ilihis ang tigre palayo sa bundok, hindi ito magtatagal ng masyadong matagal. Kapag ang kalaban ay nag-react, o nalaman na walang balita mula sa pangalawang koponan sa piitan, sila ay darating upang sumuporta sa lalong madaling panahon. Kaya ang orihinal na gusto ni Han Sanchen ay patayin ang mga lalaking nakaitim mula sa pangalawang koponan sa lalong madaling panahon, at subukang pangunahan sila palabas ng pagkubkob hanggat maaari. Pero hanggang ngayon, muntik na siyang mapatay ng kabilang partido, ngunit hindi pa dumarating ang pagkubkob ng kalaban. Paano nalaman ni Han Sanchen na ang kanyang hindi sinasadyang paglipat ay talagang naging sanhi ng isang grupo ng mga tao na gumawa ng isa pang larawan sa kanilang sarili? Naroon ang pinakamalakas na undercover na ahente na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking tulong nang hindi niya alam. Ikaw, anong paraan ang ginamit mo? Bakit hindi pa dumarating ang reinforcements? Ang pangalawang kapitan ay tumingin kay Han Sanchen nang hindi sinasadya. Hindi niya moari, kahit mamatay siya, hindi siya mapakali. Gusto mo bang malaman? Ngumiti si Han Sanchen. Bagamat hindi nagsasalita ang pangalawang kapitan, nasabi ng kanyang nananabik na mga mata ang lahat. Ngumiti si Han Sanchen, ito ay talagang napakasimple. Ang sitwasyon sa itaas ay nagpapahirap para sa kanila na protektahan ang kanilang sarili. Natural, wala silang oras para alagaan ka, kaya sasabihin mo, posible bang iniwan ka nila? Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ng pangalawang kapitan, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya at umiling, hindi, imposible. Bakit imposible? Kahit na talagang iwanan nila ako, imposibleng iwanan ang piitan. Desidido siyang umiling. Nagtaas ng kilay si Han Sanchen. Hindi niya alam ang dahilan, at ang mga salitang iyon ngayon ay sinusubukan lamang na dein ang pangalawang kapitan, ngunit hindi niya inaasahan na tila isang pangungusap ang nanggaling sa pangalawang kapitan, mga pahiwatig. Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Han Sanchen. Tila napagtanto na siya ay may nasabi na mali, ang pangalawang kapitan ay nagmamadaling tumahimik, wala akong sinabi. Importante ba ito sa iyo? Nagpatuloy si Han Sanchen sa pagpindot. Iniwas ng pangalawang kapitan ang kanyang mga mata, tumangging sumagot. Ngunit ang kanyang pagkilos ang nagpapaniwala kay Han Sanchen na may kung ano sa kanyang mga salita. Totoong ito ang kanilang pugad, ngunit ang totoo ay hindi lamang ito pugad. Very good. You have given me the answer. Originally, pinutol ang mga kamay mo, kaya dapat sunod na putulin ang mga paa mo, pero alang-alang sa pagbibigay mo sa akin ng ganoong perpektong sagot, congratulations, naligtas ang iyong mga paa. Nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen, biglang lumingon ang pangalawang kapitan at pinandilatan si Han Sanchen. How about it? Interesado ka bang humingi ng mas malaking reward? Siguro, buhay mo. Ngumiti si Han Sanchen.
Ang pangalawang kapitan ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at tumalikod. Han Sanchen, huwag mong gawin ito sa akin. Takot ako sa kamatayan, ngunit sino sa mundong ito ang hindi natatakot sa kamatayan? Ngunit gusto mong isakripisyo ko ang aking katapatan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, isang hanggal na nagsasalita tungkol sa isang panaginip. Terra, kung gusto mong pumatay o pumutol, pwede mong gawin kahit anong gusto mo, hindi ko man lang kukurap ang mga mata ko. Walang nagawa si Han Sanchen, ngunit tahimik lang siyang tiningnan. Hindi nagtagal, ngumiti muli si Han Sanchen. Sa isang paraan, hindi ba ito isang sagot? Takot siya sa kamatayan, pero mas gugustuhin niyang mamatay para sa lugar na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag na mayroon talagang isang bagay dito. Tsaka sobrang importante yung bagay na yon kaya magiging ganito siya. Ang iyong unang sagot ay itinuturing na isang magandang sagot, ngunit talagang hindi mo ako sinagot ng diretso, kaya ang iyong buhay ay hindi maibabalik sa iyo bilang isang gantimpala. Sa puntong ito, tumingkayad si Han Sanchen sa tabi ng pangalawang kapitan, ngunit bibigyan kita ng bago at madaling pagpipilian. Pumili ka ng isa, paano naman? Namumula sa galit ang mukha ng pangalawang kapitan. Halatang wala siyang sinabi, ngunit sa paghusga sa sitwasyon ni Han Sanchen, tila tinanong niya ang lahat mula sa kanyang sariling bibig. Gusto niya talagang tanggihan ang pagpipiliang ito, ngunit wala siyang masabi pagdating sa kanyang bibig. Ngayong natapos na ang mga bagay, malinaw na malinaw sa kanya na kung tumanggi siya, malamang na siya ay magdusa ng matinding pagkawala. Hindi para sa anumang bagay, dahil lang sa tila alam na ngayon ni Han Sanchen ang lahat. Kung siya ay tiyak na tumanggi, hindi ito isang malaking kawalan para kay Han Sanchen, ngunit siya ay ganap na patay. Sa kabilang banda, kung ang lahat ay ganito, kung mailigtas mo ang iyong buhay, iyon ay talagang mabuti. Hindi ka naman tumanggi, tapos sasabihin ko sa'yo. Sa pagtingin sa kanya ng ganoon, alam ni Han Sanchen na hindi talaga tatanggi ang lalaking ito. Alinman, papatayin kita, at pagkatapos ay hahanapin ko ang sikreto sa piitan na ito ng mag-isa, o, kung sasabihin mo sa akin ang sikreto, hahayaan kitang umalis ng ligtas, at pipili ka. Bago ka pumili, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa mga tuntunin ng aking personal na kakayahan, ito ay talagang hindi mahirap na makahanap ng isang bagay. Kung tutuusin, alam mo rin kung gaano kalakas ang aking espiritual na kamalayan. Of course, if I spare your life, I will also deliver the goods home. You can choose to live here, or you can choose to return to my account. Kapag naayos na ang krisis, maaari kang umalis ng mag-isa. Pagkatapos, walang pakialam na tumingin si Han Sanchen sa pangalawang kapitan. Ang pangalawang kapitan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ba't ang kalagayan ni Han Sanchen at ang tinatawag na pagpipilian ay para lang gawing traidor ang sarili? Sa puntong ito, hindi na niya ito magagawa. Pero paano kung tumanggi ka? Mamamatay lang siya. Bukod dito, ang mga lihim doon, tulad ng sinabi ni Han Sanchen, ay hindi maaaring magtago ng anuman. Alam ko naman na hindi talaga gawa ng lalaki ang magtaksil sa isang tao. Pero, naisip mo na ba kung karapat-dapat ka ba talagang maging loyal? Kung talagang seseryosohin ka nila, ililigtas ka nila kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya. Hindi ba? You are just a chess piece. Una sila ay hindi mabait, at ikaw ay hindi matuwid sa huli. Sino ang magsasabi tungkol sa iyo? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, medyo handang kumilos ang lalaki. Minsan, ang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay, ngunit madalas dahil lamang sa walang dahilan o dahilan upang kumbansihin ang kanilang sarili. Ngayon, nalaman ni Han Sanchen ang dahilan at dahilan na ito. Tama, kung hindi ka mabait, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi matuwid. Bukod, gayon pa man, aksidenteng nadulas ang bibig niya, kahit hawak niya si Yuzong, ano ang makukuha niya? Natatakot ako na kahit mamatay siya ay tatawagan lang siyang tanga ng matanda. Sa halip na iyon, mas mabuti. Sa pag-iisip nito, umiling siya, ano ang gusto mong malaman? Dapat alam mo kung ano ang gusto kong malaman. Sabi ni Han Sanchen, may dragon vein sa Dragon City. Tumingin siya kay Han Sanchen at sinabi, mga ugat ng dragon. Tama, isang ugat ng itim na dragon. Noong nakipag-away ka sa amin noon,
kahit na anong paraan ang ginamit mo para patayin kami, malapit na kaming mabuhay. Kakaiba ka talaga dito. Sa puntong ito, talagang kakaiba si Han Sanchen. Ang mga taong ito ay tila may walang kamatayang katawan, at patuloy silang namamatay at nabubuhay na muli, na naging sanhi ng matinding pananakit ng ulo ni Han Sanchen. Minsan naisip ni Han Sanchen na ang grupong ito ng mga lalaki ay maaaring medyo katulad ng mga Death Knight na iyon, kaya sinubukan niyang gumamit ng enerhiyang yang para harapin sila. Ito ay talagang epektibo, ngunit sa kasamaang palad, ang epekto ay napakaliit, at ito ay ganap na naiiba mula sa mga Death Knight noong nakaraan. Oo, sinabi ni Han Sanchen, may kaugnayan ba ito sa mga ugat ng dragon? Tumango ang pangalawang kapitan, oo, may kinalaman ito sa mga ugat ng dragon. Nang marinig ito, tila naintindihan ni Han Sanchen. Napakasama ba ng ugat ng dragon na ito? Patuloy na tanong ni Han Sanchen. Ang pangalawang kapitan ay muling tumango, hindi masama. Masunurin. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng epekto ang kanyang yang chi pagpatay, ngunit hindi gaanong. Ito pala ay dahil may dragon vein sa piitan. Sa madaling salita, hindi ang sariling yang energy ay hindi maaaring maging epektibo, ngunit ito ay napakaliit kung ikukumpara sa kalaban. Sa makatuwid, magkakaroon ng uri ng sitwasyon kung saan ang pagpatay sa sarili ay epektibo ngunit hindi gaanong. Sa pag-iisip nito, tumingin si Han Sanchen sa pangalawang kapitan at sinabing, maaari kang magpatuloy sa pagsasalita. Lahat tayo ay pinalakas sa mga ugat ng dragon, kaya lahat tayo ay higit na may kakayahan kaysa sa iba. Isa ito sa kanila. Apektado ng enerhiya ng mga ugat ng dragon, ang ating mga katawan ay nahugasan din at konektado sa mga ugat ng dragon. Kaya, sa panahon ng labanan, hanggat mayroon tayong sapat na mga numero, ang aura sa ating mga katawan ay sapat na upang makipag-ugnay sa mga ugat ng dragon sa ilalim ng lupa, at sa makatuwid ay maaari nating kontrolin ang ating mga katawan upang magbago sa kalooban. Ito na ang pangalawa. Malinaw na tumango si Han Sanchen, iyon lang. Hindi nakakagulat na ang mga pag-atake ng grupong ito ng mga tao ay parang mga alon ng karagatan sa ilang sandali, at mga pulutong ng ilang sandali. Naapektuhan pala nito. Paano ang pangatlo? Ang pangatlo ay nabubuhay tayo at nabubuhay kasama ng mga ugat ng dragon. Kung hindi masisira ang mga ugat ng dragon, hindi tayo masisira. Damn, no wonder pinatay ko ang sarili ko ng matagal. Bilang resulta, ang grupong ito ng mga lalaki ay halos hindi nagkaroon ng anumang attrition. Ito pala ay ganito. Dati, dahil talagang napakaraming mga kaaway, at ang gabi ay halos ganap na isinama sa mga lalaking ito na nakaitim, nakapatay siya ng maraming tao, ngunit ang likuran ay patuloy na nagdaragdag ng mga tauhan. Sa ilalim ng dobleng sitwasyon, Han Sanchen mahirap din talagang hanapin ang paraan ng personal supplement ng kabilang partido. Ang matanda ay hindi nagpadala ng masyadong maraming tropa ng maaga. Kapag nakapatay ka at nakita mong may mali, ikaw ay muling nagpuno at hinayaan ang mga taong hindi umalis na sumali sa larangan ng digmaan. Kaya't pakiramdam mo na kapag mas marami kang pumatay, mas maraming tao ang magkakaroon. Ang trick na ito, kahit si Han Sanchen, na maraming mata, ay talagang mahirap bantayan. Dapat sabihin na mula nang lumaban ang labanang ito, maging si Han Sanchen, na kasing lakas ni Han Sanchen, ay naubos na. Ang dahilan ay dito. Ang dami mong pumatay, mas lalong hindi mamamatay ang mga kalaban, kahit gaano pa kaganda ang mentalidad, laging sisabog ang mga tao. Ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ng pangalawang kapitan, biglang napagtanto ni Han Sanchen na ito ang nangyari. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Han Sanchen, talagang matandang multo kayong mga matatanda. Ang panlilinlang na ito ay ang susi upang tayo ay maging guro ng trump card, at ito ay natural na hindi magagapi. Sinabi ito ng pangalawang kapitan, kahit isa na siyang taksil, puno pa rin ng pride ang mukha. Oo, sa trick na ito, ilang kalaban na ang napatay nila at ilang tagumpay ang napanalunan nila, paanong hindi sila maipagmamalaki. Ngunit ang dragon ay itinaboy ko, bakit mo kayang buhayin? Ang tinutukoy mo ay ang nakatagong dragon sa sculpture ng bato, di ba? Tinanggap lang ito ng ating mga matatanda upang bantayan ang piitan para sa atin, hindi ko inaasahan na ito ay napakamangmang na ito ay natalo. Gaano katagal bago ka mabubuhay muli? Tanong ni Han Sanchen. Depende sa sitwasyon,
Ang mga ordinaryong pag-atake ay maaari pang bumuhay sa amin sa loob ng 100 metro mula sa mga matatanda sa lungsod, ngunit pagkatapos mong malaman na may mali, patuloy mo kaming inaatake ng napakalakas na enerhiyang yang. Lalo na sa piitan na ito, direkta kang pumatay, at wala rito ang matanda. Ang muling pagkabuhay ay tumatagal ng halos 1 oras, at ang resurrection zone ay nasa mga ugat ng dragon. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang pagpawisan ng malamig nang marinig niya ito. Mabuti na lang at mag-isa siyang pumunta sa piitan na ito, at natatakot siya na mas makakasama lang sa kanya kung ipagpapatuloy niya ang pagsali sa kanila, kaya simula pa lang ay nakuha na ni Han Sanchen ang karanasan sa labas, at halos lahat ng galaw niya laban sa mga lalaking ito ay base sa enerhiyang yang. Kamay ng kamatayan ng Panginoon. Kung hindi, ito ay talagang mahirap. Sige, dalhin mo ako sa Longmai, iligtas mo ang buhay mo. Sabi ni Han Sanchen, tulad ng sinabi ko, ang buhay natin ay malapit na nauugnay sa mga ugat ng dragon. Kung masisira ang mga ugat ng dragon, mamamatay din ako. Kaya nga, may kahilingan ako. Sabi mo, kapag naabot ko ang dragon vein, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng likido sa ugat. Gumawa ng deal. Tinupad ni Han Sanchen ang kanyang salita, at dahil pumayag siyang hayaan siyang mabuhay, tiyak na tutuperin niya ang kanyang pangako. Tungkol sa tinatawag na pulse fluid, hanggat hindi ito nakakaapekto sa anumang bagay, hindi gaanong mahalaga. Sandali lang. Sa sandaling ito, pinigilan ni Scar si Han Sanchen. Pagkatapos, tumingin siya sa pangalawang kapitan na may malamig na mukha, may isa pa akong itatanong sa iyo, may kaugnayan ba sa mga babae ang tinatawag na pulse fluid? Nang marinig ito, biglang sumimangot si Han Sanchen. Tungkol sa mga babae. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!